GR. Number 250,919 November 10, 2021. Ang live-in partner, ang kanyang mga anak, at mga magulang ng babaeng namatay mula sa panganganak ay nagsampa ng reklamo para sa mga pinsala batay sa quasi-delict laban sa doktor at ospital. Ang yumaong babae na isang may bahay na namatay sa edad na 35 taong gulang noong ika-29 ng Agosto taong 2006 matapos manganak ng maaga noong ika-30 ng Agosto taong 2006. Nagsagawa ng cesarean section ang doktor sa buntis ng manganak siya noong ika-18 ng Agosto taong 2005. Noong ika-18 ng Marso taong 2006, nagpa-check up ang babae sa doktor na nagkumpirma na siya ay buntis at ang kanyang tinatayang panganganak ay noong ika-4 ng Nobyembre taong 2006. Idinaos ang iba pang prenatal consultations ng doktor sa babae noong ika-22 ng Abril, ika-10 ng Hunyo, ika-18 ng Hulyo, at ika-3 ng Agosto taong 2006. Noong hapon ng ika-28 ng Agosto taong 2006, nakaranas ng pagdurugo ang babae habang nagpapahinga sa bahay. Sa oras na iyon, ang kanyang pagbubuntis ay nasa 30 hanggang 31 na linggo. Sa payo ng doktor, dinala siya sa kanyang klinika. Ang doktor ay nagsagawa ng panloob na pagsusuri sa babae. Pagkatapos ay inendorso niya ito sa hospital at inutusan na agad siyang dalhin sa operating room, delivery room, or doktor, at na-admit noong 6 p.m. Binigyan siya ng D5-LRS ampoules, na kinuha sa labas dahil wala sa batika ng ospital ang gamot. Mga 8 p.m., dumating ang doktor sa ospital, sinuri ang babae sa doktor, at inilarawan ang kanyang kondisyon bilang, okay. Inirerekomenda niya ang babaeng iyon na manatili ng magdamag para sa kaukulang pagsubaybay. Kapag tumigil ang pagdurugo, ililipat ang babae sa room 511, ayon sa pinili ng kanyang live-in partner. Noong ika-29 ng Agosto taong 2006, bandang alas 9:30 ng umaga, nagpadala ang babae ng text message kay Mister na siya ay inilipat mula sa doktor patungo sa room 511. Bandang 1 p.m., nagpadala siya ng isa pang text sa kanyang nakatakdang paglabas sa ospital alinman sa huling bahagi ng hapon sa parehong araw o sa susunod na araw. Past 2 p.m., ipinaalam ng babae kay Mister na nakaranas ulit siya ng pagdurugo at dadalhin siya sa doktor. Nang maglaon, tinawagan ng babae si Mister at sinabi sa kanya na hindi siya pinapasok sa doktor maliban kung binayaran ang deposito na 10,000. Sinabi ni Mister na aayusin niya ang usapin pagdating niya sa ospital. Muli niya itong tinawagan upang sabihin sa kanya na siya ay na-admit muli sa doktor. Habang papunta si Mister sa ospital, tumawag ang kanyang kapatid na babae at sinabi sa kanya na kailangan niyang pumirma sa isang dokumento dahil kailangan ng babae na sumailalim sa operasyon. Hiniling niya sa kanyang ate na pirmahan siya kahit na pirma niya ang kailangan. Bandang alas 3:45 ng hapon, dumating si Mister sa ospital habang binayaran naman ng kanyang ate ang type of blood units na kailangan para sa operasyon ng babae. Isang pediatrician ang lumabas mula sa doktor at hiniling sa kanya na pumunta sa nursery. Doon, nakita niya ang kanyang premature baby sa incubator, na lumalaban para sa kanyang buhay. Pagkatapos ay sinabihan si Mister na ang ilang mga pamamaraan ay isinasagawa sa babae. Lumabas din ang isang nurse sa doktor at pinapirma siya sa isang dokumento na, nang hindi binabasa, pinirmahan lang niya. Isa pang nurse ang lumabas sa doktor at humingi ng blood units. Bumaba ang kapatid ni Mister at nalaman na ang mga blood unit na binayaran niya kanina ay makukuha pagkalipas pa ng 2 oras dahil kailangan pang kumuha ng dugo sa ibang ospital. Dahil ang dugo ay apurahang kailangan, sinubukan nilang maghanap ng mga unit ng dugo ng uri ng AB ngunit hindi nagtagumpay. Bandang 5 p.m., pinapunta si Mister sa doktor kung saan nasaksihan niya ang pagkamatay ng partner. Noong umaga ng ika-30 ng Agosto taong 2006, pumunta si Mister sa ospital dahil sa apurahang kahilingan ng pediatrician para sa ventilator para sa bagong silang na sanggol. Pagkatapos magbayad, nalaman ni Mister sa nurse na 11 a.m. pa ihahatid ang ventilator. Pasado 12 p.m. na ginamit ang ventilador. Alas 2:30 ng hapon, namatay ang bagong silang na sanggol. Sa kanyang sagot, itinanggi ng doktor na siya ay pabaya.
Isinalaysay niya na 6 p.m. noong ika-28 ng Agosto taong 2006, ang pasyente ay na-confine sa ospital dahil siya ay nakakaranas ng pananakit at pagdurugo ng ari. Direkta siyang dinala sa doktor. Ang mga pagsusuri sa laboratorio na binubuo ng complete blood count at blood typing ay isinagawa. Dahil siya ay nagkakaroon ng hindi pa panahon na pananakit, pinayuhan siyang magkaroon ng kompletong pahinga sa kama na dapat niyang gawin. Inutusan din siyang huwag munang umiinom ng kahit ano sa pamamagitan ng bibig pansamantala. Ang kanyang pananakit at pagdurugo sa ari ay mahigpit at patuloy na binabantayan. Bandang 8:30 p.m., nagsagawa ng internal examination ang doktor sa cervix ng pasyente at ito ay 1 hanggang 2 cm na dilat na may positive minimal bleeding. Nanatili siya sa doktor sa susunod na 14 na oras nang walang anumang hindi kanais-nais na insidente at walang pagdurugo o napaaga na contraction. Pagkatapos ay pinahintulutan siyang magkaroon ng malambot na dieta at hiniling na magkaroon ng silid kapag nagpakita siya ng maayos na mga vital sign. Kinabukasan, bandang 1 p.m., sinuri ng doktor ang pasyente at napansing walang contraction at pagdurugo sa kanyang pananatili sa silid. Ipinaalam niya sa pasyente ang planong pagpapauwi sa kanya sa hapon o sa susunod na araw pagkatapos ng pagsusuri sa ultrasound. Sa oras na ito na ang pasyente ay biglang nakaranas muli ng labis na pagdurugo. Agad na ipinaliwanag ng doktor sa mga miyembro ng pamilya na naruroon sa silid ang kanyang planong magsagawa ng emergency cesarean section at bilateral tubal ligation. Ibinigay niya ang mga kinakailangang tagubilin sa nurse na naka-duty at inayos ang surgical team at anesthesiologist. Ang pasyente ay dinala sa operating room bandang 2:20 p.m. 2 unit ng fresh whole blood, FWB, type AB ang hiniling bago magsimula ang operasyon. Ang mga vital sign ng pasyente at dalas ng pagdurugo ay sinusubaybayan habang naghihintay ng dugo at naka-standby ang pediatrician para tanggapin ang sanggol. Bandang 3:00 ng hapon, napag-alaman na muling nagdurugo ang pasyente. Stable pa rin ang vital signs niya. Nagsimulang magsagawa ng cesarean section ang doktor noong 3:10 p.m. at bagong panganak na sanggol ay naipanganak noong 3:34 p.m. Sa puntong ito, ang anesthesiologist ay nakikipag-usap pa rin sa pasyente at ang kanyang mga vital sign ay stable pa rin. Gayunpaman, ang pagdurugo ay naging grabe. Napansin ng doktor na ang inunan ay malalim na nakadikit sa dingding ng matris, kaya nagdesisyon siya na gawin ang emergency hysterectomy, pagtanggal ng buong matris o sinapupunan, bandang 3:40 p.m. Ang matris ay lumabas sa 4:20 p.m. at nagsimula ang pagsasalin ng dugo. Ang isang referral sa isang urologist ay ginawa dahil sa nabanggit na mga adhesion sa urinary bladder ng pasyente. Bandang 4:45 p.m., ginawa rin ang isang referral sa isang internist cardiologist. Bandang 5:20 p.m., isang pangalawang unit ng dugo ang isinalin. Gayunpaman, sa kabila ng mga pamamaraang pang-emerhensya, ang pasyente ay namatay bandang 5:45 ng hapon. Ang huling pagsusuri ng sanhi ng pagkamatay ng pasyente, gaya ng ibinigay ng doktor sa death certificate ng pasyente, ay cardiorespiratory arrest secondary to hypovolemic shock. Placenta accreta, T.C. amniotic fluid embolism. Binigyang diin ng doktor na, ang isang negatibong resulta ay hindi nagpapahiwatig ng kapabayaan. Sa panig ng ospital, iginiit nito sa answer with counterclaim na ang mga pamilya ng pasyente ay walang aksyon laban dito dahil walang relasyon ng employer-empleyado sa pagitan ng doktor at ng ospital. Idinagdag nito na ginamit nito ang pagsiskap gaya ng isang mabuting ama ng isang pamilya sa pagpili, akreditasyon, at pagpapanatili ng mga consultant physician nito. Sinabi rin ng ospital na ang babae ay isang personal na pasyente ng doktor sa kanyang lying-in clinic at dinala lamang sa ospital para sa emergency delivery dahil sa preterm labor. Binigyang diin ng ospital na nagbibigay ito ng malawak na latitude ng autonomiya sa mga konsultant nito o mga bumibisitang doktor sa pagsusuri, pangangalaga, at paggamot sa kanilang mga pasyente na kapag sila ay na-admit, ang mga konsultant ang nagre-reseta ng naaangkop na paggamot para sa kanilang mga pasyente. Ang mga medikal na pamamaraan ay inaasahang puno ng mga panganib at kawalan ng katiyakan. Ang mga ito ay maaaring madagdagan ng kapabayaan o malpractice. Sa mga kaso ng medikal na kapabayaan, mayroong 4 na elemento na dapat patunayan. 1. Tungkulin.
2. Paglabag. 3. Pinsala. At 4. Proximate causation. Sa mga paglilitis na kinasasangkutan ng medikal na kapabayaan, ang mga nagsasakdal ay may pasanin na patunayan ang mga elementong ito sa pamamagitan ng mga testimonya ng mga ekspertong saksi. Gayunpaman, ang tuntuning ito ay hindi dapat mahigpit na bigyang kahulugan na ang kabigwang magharap ng sinumang ekspertong saksi sa bahagi ng mga nagsasakdal ay haadlang sa kanila sa pagbawi ng mga pinsala. Ang pamilya ng pasyente, ang nagrereklamo para sa quasi-delict, ay nabigo na ganap na ipakita ang kanilang nag-iisang ekspertong saksi upang patunayan ang kanilang claim laban sa doktor at ospital. Nabigo ang medico-legal na doktor na dumalo sa ilang setting para sa kanyang cross-examination. Gayunpaman, ang katotohanan ito lamang ay hindi humahadlang sa korte na gumawa ng sarili nitong pagpapasya ng mga karapatan at pananagutan batay sa pangkalahatang ebidensya na ipinakita sa panahon ng paglilitis. Sa kasalukuyang kaso, lumilitaw na ang pasyente ay namatay dahil sa may iwasang mga komplikasyon sa panahon ng panganganak. Nang maipanganak ang ikatlong anak ng pasyente sa pamamagitan ng cesarean section, may paunang kaalaman ang doktor sa kanyang medikal na kasaysayan. Isinasaalang-alang na sa kanyang kasaysayan at kondisyon ay naging mataas ang panganib sa kanya sa panahon ng panganganak. Ang mga potensyal na komplikasyon na nagbabanta sa buhay ay dapat na inaasahan at ang mga hakbang sa contingency ay dapat na inihanda upang matugunan ang mga komplikasyon na ito. Ang mga premature contraction, kahit na hindi isang kakaibang pangyayari sa mga buntis na pasyente, ay hindi normal, tulad ng ipinaliwanag ng doktor. Dapat ay agad na napagtanto ng manggagamot ang kalubhaan ng kondisyon ng pasyente dahil hindi normal ang pagkakaroon ng maagang contraction at pagdurugo sa yugtong ito ng pagbubuntis. Tiyak mula sa nabanggit na ang doktor ay nagbigay ng kanyang opinyon sa isang ultrasound report na inihanda noong 18 ng Hulyo taong 2006 o higit sa isang buwan bago na-confine ang pasyente. Sa oras na iyon, ang mga palatandaan at sintomas na nagmumungkahi ng anumang irregularidad sa inunan ng pasyente ay maaaring hindi pa maliwanag. Sa kabila ng pag-amin na ang ultrasound at MRI ay kinikilalang mga pamamaraan para sa pagdiagnose ng placenta accreta, nabigo ang doktor na tugunan kung bakit hindi ito nakagawa ng ultrasound o MRI sa oras na ang pasyente ay na-confine sa ospital. Sa panahong ito, maaaring mag-utos ang doktor ng ultrasound o MRI ng pasyente ngunit hindi siya nagbigay ng ganoong utos. Ang napapanahon at wastong pagsusuri sa kondisyon ng pasyente ay maaaring maiwasan o mapawi ang mga malubhang komplikasyon na kanyang dinanas na humantong sa pagkamatay niya at ng kanyang sanggol. Kung maagang na-diagnose ang placenta accreta, ang emergency cesarean section at hysterectomy procedure ay maaaring agad na ginawa upang matugunan ang kanyang pagdurugo sa halip na maghintay ng ilang oras. Sa oras na ginawa ng doktor ang mga emergency procedure na ito, huli na ang lahat dahil hindi na makontrol ang pagdurugo. Kaya naman, kapag ang mga testimonya ng dalawang doktor ay kinuha kasama ng ebidensya ng pamilya ng pasyente, makikita na ang mga sapat na hakbang ay hindi ginawa upang mabigyan ang pasyente ng naaangkop na pangangalaga na kinakailangan para sa kanyang mataas na panganib na pagbubuntis. Higit pa rito, dahil sa katotohanan na mayroong hindi bababa sa 16 na oras mula sa oras na pisikal na napagmasdan ng doktor ang pasyente at ang oras na nakaranas siya ng labis na pagdurugo sa susunod na araw, ang doktor at ang ospital ay dapat na nagsimula ng kumuha ng supply ng dugo na maaaring kailanganin ng pasyente in case of emergency, lalo na't bihira ang blood type niya.